Guys, magandang gabi sa atin lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Mayroon tayong topic dito kabayan na tungkol sa isang pasahero ko na nagkwento sa akin. Nung nalaman daw ng taxi driver na sinakyan niya na siya ay taga Davao, galit na galit sa kanya at dinamay sa galit ang pasahero ko dahil alam ng driver na siya ay taga Davao. Kumbaga, anong pagkasabi sa'yo, ma'am? Pwede ba kitang ma-interview? Please, ma'am, sabi lang ako na Bisaya, ay kasi sabi niya, Bisaya ka ma'am, sabi ko, yes. Opo. Tagasan ka pala, sabi niya. Opo. Then, sabi ko, Davao. Opo. Naku, Davao, nandiyan mga Duterte. Sila yung mga may pakana ng mga drugs. Okay. Ganun. Tapos, Opo. nagalit siya kasi si Lenny daw ang dapat na naging presidente dati, hindi daw si Duterte. Ganun ba? So, ang ibig sabihin, ano siguro siya? Sabihin na lang natin, taga Bicol siya. Kaya siya kumakampi kay Lenny. Ganun po ba? Ewan ko, basta ayaw niya sa mga Marcos at saka Duterte. Dapat daw, wala daw sila sa gobyerno. Ganun ba? So, yan guys sa aking pagbablog ngayon, may na-interview tayo na taga Davao na hindi kaaya-aya ang pakiramdam ko tungkol doon sa driver na yon. Napakabastos niya. Kung ayaw mo ba sa isang tao, bastusin mo ang pasahero mo dahil hindi sinusuportahan yung gusto mo na si Lenny Robredo. Guys, pangit ang ugali ng tao na yon. Para sa akin, hindi siya karapat-dapat nga magiging, tawang ko lang, bastos siya. Igalang niya dapat sino man ang gusto ng tao na susuportahan. Halimbawa si ma'am, di ko sure kung sinuportahan ba niya si Duterte o si Marcos o sino man. Dapat igalang mo as a tao, as a Pilipino, dahil freedom yan ang ating bayang Pilipinas na dapat tayo mamili ng gusto natin. Para sa akin, salbahe yung driver na yon. So, kabayan, dahil ang aking YouTube channel, PD Vlogs, nag-upload ng mga real talk show sa taxi. Kaya ito ang aking mga ginagawa. Nag-i-interview talaga ako ng mga magagandang topic or sa tingin ko na mayroong awareness sa pangkalahatan. Dahil hindi malang doon sa pagbabalik ko ng mga bagay na aking mga nadadampot at pagbibigay ng mga libre sa mga taong may sakit na hinahatid ko sa ospital. Kaya kung minsan pagka naramdaman ko at narinig ko yung mga magagandang topic, ikinikwento ko at isishare ko sa inyo mga kababayan ko. Pero bago ko tapusin ang aking pagbablog, don't forget to subscribe my channel, PD Vlogs. At kung hindi labag sa kalooban nyo, subscribe nyo ako. Kung labag naman ito mga kababayan ko, like and share para mawala yung restriction ni PD Vlogs. Siguro nagkakaroon akong restriction at shadow ban filter na nga kami pag-upload ng video. Hindi ako makakapasok sa mga algorithm, yung kahanay sa mga malalakas na mga views, kasi hindi ako nag-i-edit. So inaamin ko naman yung mga kababayan ko, mas gusto ko yung genuine na gawa na walang scripted. So hindi ako nag-i-edit, pasensya na po. At siguro dahil hindi rin ako ganun kagaling. Inaamin ko naman kabayan ang aking kahinaan. At nagpapasalamat ako sa lahat ng mga YouTuber, vlogger na hanggang ngayon sumusuporta sa akin, lalo na higit doon sa mga OFW natin, ng mga bayaning buhay around the world, TikToker members at millennials group, at doon sa mga passenger ko, mga kababayan ko. Labis akong natuwa, labis akong nagpapasalamat, taos puso akong nagpapasalamat na umabot tayo ng ganito kadaming subscriber sa kabila ng lahat na napakarami ding mga vlogger. So napili nilang i-subscribe ako at kahit papano nanonood din naman pakunti-kunti. So mga kababayan ko, sa aking mga pangako sa inyo na kung umabot ako ng 100,000 subscriber, hindi ko ipagpalit ang aking mga pangakong hindi dapat, kumbaga lahat to pa rin. Kasi may mga comment section dyan mga kababayan ko, ayaw kong mababad chat kayo sa akin na ang lahat ng pasahero ko na ipapangako ko sa inyo na may mga sakit, maliban sa wala ng babayaran ng patak ng metro, mayroon pa po kayong 5 kilong bigas
galing kay PD Vlogs, kung sapat na yung revenue. Kasi mga kababayan ko, hindi naman ganun kalaki ang revenue ko ngayon. Although kumikita na ang aking YouTube channel, pero maliit pala mga kababayan ko. So yun, natuwa ako sa pasahero ko. Hindi ko pangalanan kabayan, at ang kanyang identity hindi ko rin ipapakita ng labis, no? Para protection doon sa sarili niya. Natuwa lang ako sa kanya dahil yung topic ng ganito, dapat igalang mo kung sino man ang gusto ng tao na kanyang suportahan. Hindi dahil porkit taga Davao siya, babastusin na niya yung pasahero niya at sabihin niya na protector ng droga. Baka mamaya balikan siya. Although issue yan na hindi natatago sa lipunan dahil nakikita sa television at saka sa vlogger at saka sa ibang mainstream media. Mga kababayan ko, igalang natin kung ano ang gusto ng tao. So mga kabayan, Luzon, Visayas at Mindanao, TikToker members, Millennials Group, tsaka sa mga pasahero ko, maraming salamat sa inyo. Hindi ko na siguro pahabain ang aking pag-upload ng video. Kung may idadagdag ang pasahero ko, ma'am, please i-shout out mo yung kaibigan mo kanina kung po pwede. Kung hindi, okay lang din naman. Oo, sige ma'am, please. Thank you, Jen. Sa libre na Grab. Yun, kabayan, kasi binok siya ng kaibigan niya. So yun, nagpapasalamat siya sa kaibigan niya. Okay? O wala na ma'am? Wala na, thank you. Okay. Thank you din mga kabayan. Magandang gabi sa atin lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat. Bye bye. Lord Jesus Christ, I love you.